Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng Kanyang lipi. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Iyuko natin ang ating ulo. Panginoon, sa mga pagkakataon po ng aming pagiging makasalanan, lalo na yung mga kasalanan na nakasakit, nakaperwisyo ng aming kapwa, humingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa mga pagkakataon na kami nagkulang kaming magbigay, umunawa, magmahal, magsakripisyo, magpatawad, magpakumbaba, magpakabuti, magpakatino. Humingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, para sa aming mga intensyon, pero lalo na para sa mga pangangailangan namin na alam mo, humingi kami ng awa para sa katuparan ng mga ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Maaring iyuko ang ulo, ibulong sa Panginoon ang intensyon. Pakisama po lang. Ang intensyon para sa pagbuti ng kalusugan ni Nanay Leoncia Guevara, Alona, Karina, Juliet, Rudy, Father Luciano, Father Jack, Willie Ong, Chris. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ng iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hinihiling sa iyo. Hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos.
sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ng gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinananahan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikahit at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat, gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natubok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kaniyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ng mga bangkay, doon naman nagkakatipon ng mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa sports po ay may tinatawag na draft pick.
Ito po ay selection process kung saan ang mga teams ay nakapamimili ng mga prospect nilang players. Ang priority dito, ang unang mga namimili ay yung may worst record na team, yung may pinakamaraming talo. At yung pinakahuling pumipili ay yung mga teams na magaganda ang records, lalong-lalo na yung nag-champion ng last season, siya ang pinakahuling pipili. Mahalaga po ito para ma-distribute, sana nga evenly, ang mga talents sa lahat ng teams. Kaya, ito'y pinag-iisipang mabuti ng coaching staff ng bawat team upang makapili sila ng player ay hindi lang magaling kundi swak sa sistema ng kanilang team. Yun nga lamang sa kabila ng pamimiling mabuti, pag-i-scout ng mabuti, minsan nagkakamali pa rin sa pagpili. Nakakapili ang team na magaling na player pero hindi naman swak sa kanilang sistema. O kaya may attitude problem pala, o kaya may health issues na pala. Kung papaano may mga players din naman na hindi napipili pero magaling pala, maasahan pala, mabait pala, madiskarte pala, malakas pala. Katulad na lamang ng dalawang players na ito, si Felix Meti ng Rain or Shine na 8 pick, pang-8 siyang pinili. Samantalang si Dalton Netch, kung tama yung pronunciation ko ng apelido niya, ay 17th pick yata ng Lakers eh. So wala sila sa top 5 picks na mga unang pinili. Sinong mag-aakala na ang laro pala ng dalawang ito ay parang nasa top 5 picks? Magaling pala, madiskarte pala, malakas pala. Ano kayang pagsisisi ng mga naunang teams na hindi silang pinili pero sila pala ay karapat-dapat mapili? Kaya mahirap ang umili. Kasi pwede talaga tayong magkamali. Ilan sa mga nag-asawa ang ngayon ay nagsisisi sapagkat mali pala ang pinakasalan nila. Ilan sa atin ang nagsisisi sapagkat mali ang ating pinili at pinagkatiwala ang kaibigan. At ilan sa atin ang nabudol nung nakaraang eleksyon. Ilan nga ba nga amin sa inyo na naloko kayo ng mga binoto niyong kandidato? Paninindigan nyo na. Tama ang binoto nyo kahit alam nyo mali kaya. Anyway, mahirap talaga ang pumili. Kasi hindi natin nalalaman ang lahat. Hindi natin alam ang nakaraan, ang kasalukuyan, at magiging kinabukasan. Hindi rin natin nababasa ang nilalaman ng isip at puso ng tao. Kahit matagal na natin itong nakasama, kahit ating naimbestigahan o naipagtanong pa, maitatago at maitatago pa rin ang masamang hangarin kung papaanong mababago pa rin ang tao ng pera at ang suliranin. Nung akala mong jackpot ka na, buta pala. Akala mong nakaginto ka, tanso pala. Wawa, di ba? Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. At alam nyo kung bakit mas mahirap i-apply yan sa mali nating napili? Kung pinag-isipan mo naman talaga yung pagpili mo eh. Ginawa mo naman yung part mo eh. Kaya lang, it just turned out, mali pala. Mas mahirap magsisi sa huli. Kung sa una, akala mo tama talaga ang iyong pinili. But it happens, kaya mahirap ang pumili. At ito ang kaibahan sa atin ng Diyos. Ang Diyos, hindi nahirapang pumili. At ang Diyos, hindi nagkakamali sa pagpili. Yan po ang pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayon kung saan sa dinami-dami ng mga tao. Nung kapanahonan ni Noe at ni Lot, pinili niya yung dalawa. Mula sa karamihan, sa gitna ng karamihan, pinili niya yung dalawa at hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanila. Biruin yun, po pwedeng ordinaryong tao lamang sila sa mga mata ng mga taong sa paligid nila, pero sa mata ng Diyos, iba sila. O pwedeng sa mata ng mga ordinaryong tao na nakapaligid sa kanila, nakakasalamuha nila, makasalanan din sila, pero sa mata ng Diyos, mabait talaga sila, mabuti talaga sila. Kita ng Diyos. Kaya kayang-kayang piliin ng Diyos. At hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Ito rin yung sinasabi sa karugtong na parte ng Ebanghelyo. Kung saan sa paglalarawan na sinabi ng Panginoon, ang sabi niya, sa gabing yon, may dalawang lalaki na tutulog sa kama, sa higaan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng gumigiling, kukunin ng isa at iiwanan ng isa. At may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kung mapapansin po ninyo, wala namang pinagkaiba yung dalawa sa isa't isa. Kung sana sinabi dito, yung isang lalaking natutulog sa higaan ay naghihilik. Samantalang yung isa ay tahimik.
Kaya't kukunin yung tahimik at iiwanan yung naghihilik. May dalawang babaeng yung gumigiling, yung isa mabagal gumiling, yung isa ay mas mabilis gumiling. Kukunin yung mas mabilis gumiling at iiwanan yung mabagal gumiling. Yung dalawang lalaki sa bukid, yung isa tamad, yung isa masipag. Kaya't kukunin yung masipag at iiwanan yung tamad. Kung sana ganun kung sana may pagkakaiba, wala Parehas lang yung dalawa. Pero sa gitna ng kanilang pagkakaparehas, sa kabila ng kanilang seeming similarity, alam ng Diyos kung sino sa dalawa ang kukunin niya at kung sino sa dalawa ang iwan niya, sapagkat alam ng Diyos kung sino talaga sa atin ang sa Kanya. And true enough, sa mundong ito na napakahirap makita kung sino yung talagang mabuti, kung sino yung talagang masama. Sapagkat kung minsan kung sino pa yung nakaabito, maayos ng kasuotan, at laman ng simbahan, sila pa yung may pangit na asal. At kung sino pa yung gulagulanit ang kasuotan, at hindi taong simbahan, sila pang magagalang. Kung sino pa yung mga gumagawa ng kasalanan, sila pang namamayagpag sa lipunan. At kung sino pa yung mga gumagawa ng mabuti, sila pang napag-iiwanan. Kung sino pa yung mga loko, sila yung mga malalakas, malulusog. At kung sino pa, yung mga banal, sila pang nagkakaroon ng matindi na karamdaman. At pare-parehas lang naman, mabuti at masama, pare-parehas lang namang mamatay. Kung sana'y mas naunang namatay ang mga masama, hindi. Kung minsan, mas nauni pang mag-exit sa mundong ito ang mga matitino kaysa mga loko. So, ang hirap makita talaga kung sino yung mabuti at masama. So hard to recognize who is really good, who is really bad. But not so with God. It's not hard for God because God knows us through and through. And sabi nga po ng Salmo 139 verse 1, "You have searched me, O God, and you know me." And verse 4 even adds, "Before even a word is on my tongue, Lord, you know it completely." Kilalang kilala niya tayo. In fact, maaaring tayo hindi natin kilala yung sarili natin. Maaaring tayo, tanungin tayo ngayon, sa palagay mo, kung mamamatay ka ngayon, saan ka mapupunta, sa langit, sa impyerno? Baka yung iba sa atin mag-isip, saan nga kaya? Pero ang Diyos, ngayon pa lang, kung tayo mamamatay, alam na niya kung sino ang mapupunta sa langit talaga. Kung sino yung iiwan niya. Alam niya, kilala niya kung sino sa atin ang totoong sa Kanya. And this truth should scare us. Dapat matakot tayo dito. Kung may ginagawa tayong kalokohan, kahit sikat pa tayo, kahit kagalang-galang pa tayo sa mga tao, kahit well-loved pa tayo ng mga tao, sapagkat ang tao pwede nating maloko pero hindi ang Diyos. But then, this should give us consolation. Kung tayo namumuhay sa kabutihan and yet people do not recognize the good things we've been doing. Yung pagiging mabuting asawa mo, yung pagiging mabuting magulang mo, yung pagiging mabuting anak, yung pagiging mabuting pare, pagiging mabuting engineer, pagiging mabuting lawyer, pagiging mabuting driver, pagiging mabuti mo. Sapagkat ito'y recognize ng Diyos. Alam niya kung sino ka at alam niya kung sa Kanya kang talaga. Hindi natin kinakailangan even na pagsigawan ng ating mga ginagawang kabutihan at ipangalandakan sapagkat alam ng Panginoon yan. Alam niya kung dedicated ka, alam niya kung ginagawa mo ang lahat, alam niya yung mga sinasakripisyo mo para sa trabaho mo, para sa pamilya mo, para sa bukasyon mo, para sa ministeryo mo, para sa tao, para sa Diyos. Alam niya yon. Kaya relax ka lang. Hindi ka man i-recognize ng iba, hindi ka man papurihan, hindi ka man piliin ng mga tao at ng kapalaran sa mundong ito. Piling-pili ka naman ng Diyos. At hindi mauwi sa wala ang lahat ng iyong mga kabutihan. May gantimpala yan, may magandang kahihinatnan yan. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. In fact, it's all that matters. Sapagkat ang lahat ay mawawala, pero hindi ang Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may maggagawa ang Diyos. Hindi ako magtutunan. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos Alam niya ang laman ng ang puso ko. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Kung diringgin ng Pikit natin ang Diyos ating mga mata. ang Panginoon, samo ko. tulungan mo kong maniwala na nakikita mo ang lahat upang taligdan ko ng aking mga pagkakasala at patuloy kong gawin ang mga ginagawa kong mabuti. Ang pagbibigay ko, ang pagkapatawad ko, ang pagkasakripisyo ko, ang pangunawa ko, ang pag-iintindi ko sa mga tao, lalong-lalo na sa pamilya ko. Sapagkat may mga pagkakataong nangihinawa ako, nanghihina ako, nadi-discourage ako na ipagpatuloy ng lahat ng ito na para bang wala kasing nakakakita, walang nakaka-recognize, walang nagpapahalaga. Hallelujah. Pero ngayon naniniwala ako na nakikita mo ito. Siya ay muling babalik sa atin. Ay hindi na importante kung ito'y nakikita ng iba. Basta't ang ginagawa ko ay tama talaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Walang lihim na hindi mabubunyag. At kasama dyan ang kabutihan mo, ang sakripisyo mo, ang pagpapahalaga na ginagawa mo. Ipapaunawa, ipaparealize ng Diyos sa mga tao concern ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, hayaan mong pabutihin ka ng grasya ng Diyos habang ginagawa mo ang mga mabuting bagay sa buhay mo. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa iyo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa iyo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na na nag-aalis sa mga kasalanan ng sa sanlibutan, libutan. maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo,
at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at hinihiling naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib na ngayong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong. Nagiging dahilan para makatulong din tayo sa mga parishes, sa mga individual, at sa ngayon nga po, nagpapagawa tayo ng mga chapels. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang nakakaalam. Alam niya kung sino yung talagang tumutulong sa simbahan. Salamat po. Kilala kayo ng Panginoon. Siya nang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.